Kailan po nag-start ang, kasi sabi sa intro, 2 decades na. Nagsimula ako, may isang kaibigan ako na may common friend rin kami na nung umuso yung paggawa ng jewelry o mga borloloy, mga beads out of semi-precious and precious stones and beads. Nung nakita niya yan, sabi niya, ay kaya niya yan. So, kinontak niya ako, sabi niya, alam mo, kaya mo gumawa ng mga borloloy. Sabi ko, wala akong experience. Mga accessories, bracelets, necklaces. Hindi, kaya mo yan. Tara, punta tayo sa Quiapo. Ayan. Mamili tayo, pili ka. So, wala naman akong alam sa sizes, shapes, colors. Bili lang naman ako ng bili. So, nung bumili na ako ng mga materyales, sabi ko, paano ako magsimula? So, inintroduce ko yan sa nakatira ako sa isang compound na maraming mga kababaihan, mga babae, kabataan, mga female workers. So, sabi ko, magsa-start ako gumawa ng ganyan. So, sila nag-suggest lang, ma'am, kapag gagawa ka ng ganito, pwede rin magandang iba-ibang kulay o isang kulay lang. Ito ang shapes. Kapag yung shape square, pwede mong dugtungan ng round. So, gawa naman ako ng gawa. Pinapakita ko sa kanila, ay ma'am, next time, wag mong isabay to dito. Ikaw pa, ma'am, ang tinuruan. Sabi ko, anong gagawin ko? Ma'am, ito, bagay yan dyan. O sige, ulit na naman. At saka yung color combination. Oo, yun pa. Naku, mahina ako doon. So, gawa na naman ako. Ito. Ayan. Okay na yan, ma'am. Magkano naman yan? Paano ko kaya? Buti na lang, meron akong experience kung paano mag-costing. Kasi noon, kung tatanungin niyo ako, HRM ako noon or nutrition. So marunong na ako mag-costing. So kinost ko, pinakita ko sa kanila, let's say, ito 150. Nagsibilihan na. Tinangkilik. Oo. Pero iba lang po tayo muna. Ma'am Tere, yung kinokosting nyo dati is, ano po? Pagkain. Napunta, tinigil niyo po ba yun? Ano or hindi naman ako nagtinda, nag-aral. Kasi nga HRM. HRM. Before HRM, nag-nutrition ako. So kasama yon sa scope ng studies. So, natuto na rin ako. Mag-costing. Oo. So yan po, napakahirap sa mga nagnenegosyo. Kung magkano mo ibebenta yung produkto na hindi ka naman lugi, di ba? Na meron ka kahit konting kita. Oo. Tapos iisipin mo yung inflation, di ba? Hindi naman paiba-iba yung presyo. Hindi naman kumot magbago ng inflation, bago ka rin ng presyo ng produkto. So, ang ginagamit ko noon, mga bato, chips, minsan nga plastic plastic beads. So gagawa ako ng bracelet, hindi nila akalain ang suot nila plastic. Naalala ko noon, may mga nabebenta pa nga na isang set niyan di ba? Yung minsan pinagregalo sa mga kabataan, sa mga bata. Kasi mahilig din magbubot-bot yung mga bata. Ganun po ba yung dati yung nakaset? Nakaset, hindi. Hindi nabibili sa hindi? Hindi pa uso noon ang pagbili ng per set. Ngayon lang naging uso yun Tapos, ang ginawa ko noon, per strand. Kasi noon, per strand yung bili mo ng beads, per pack. Kumbaga yung isang ikot. Parang isang kwintas, ganun po ba yun? Oo. So, yan ang binibili ko noon. Pinakamahalagang payo na pwede nating maibigay sa mga nais ring magtagumpay sa negosyo? Tiyaga talaga. Patience. Sobrang tiyaga niyo po. Perseverance. Kung anong naumpisahan,
dire-diretso lang. Always think na kaya natin. Kung always try, don't stop trying para makikita nyo kung saan ka talaga uunlad. Yes. Yun. Be open to suggestions, advices. Then later on, makikita ninyo talaga na worth it yung way of listening Sa mga customer. and accepting the advices given to Feedbacks. you. Oo. Hindi yung may feedback, hindi naman. Yung ganon. Hindi naman ako ganyan. Lalaban pa.